Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ang maikling paglilinaw tungkol sa bahagi ng isang talata mula sa banal na Quran, tulad ng sinabi ng Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Ibig sabihin, hindi nila dinakila ng tunay ang makapangyarihang Allah. Sino ba itong tinutukoy ng Allah sa talatang ito na mga taong hindi nila dinakila ng tunay ang makapangyarihang Allah? Malinaw sa mga kautusan na walang sinumang karapat-dapat pag-ukulan ng mga pagsamba at mga panalangin na iba bukod sa Allah. Siya lamang ang dapat sambahin at siya lamang ang dapat pag-ukulan ng mga panalangin. Subalit mayroong mga tao na sumasamba ng iba bukod sa Allah. Sila ay gumagawa ng tagapamagitan sa pagsamba mula sa mga nilikha ng Allah. Sinasandalan nila at pinag-uukulan nila ng mga pagsamba at mga panalangin. Ayon sa kanilang mga pananaw, ito daw di umano ay nakapagbibigay sa kanila ng mga kabutihan at mga kapuluhan dito sa mundo at sa kabilang buhay. At ito daw di umano ay isa sa mga kapuri-puri o di kaya ay kalugod-lugod para sa dakilang Allah na gawain. Subalit ito ay walang katotohanan, sapagkat ito ay isa sa mga gawaing mahigpit na ipinagbabawal ng Islam. Ito ay isa sa pinakamabigat na kasalanan at malaking pananagutan sa kabilang buhay kung sinuman ang gumawa nito. At ito ay isa sa mga gawaing bilang paglapastangan sa kadakilaan at kapangyarihan ng dakilang Allah. Binanggit ng Allah mula sa banal na Quran ang pananaw ng mga taong nagtatalaga ng tagapamagitan sa pagsamba na ito ay mula sa kanyang mga nilikha. Katulad ng sinabi ng Allah, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ang sinasabi ng mga taong nagtatalaga ng tagapamagitan sa pagsamba, itong mga Diyos-Diyusan ay hindi namin ito sinasamba bilang katambal sa pagsamba sa Allah. Ito ay ginagawa lamang naming bilang tagapamagitan sa amin para sa Allah. Mapalapit kami sa Allah at iangat ang aming antas doon sa Allah. Subalit sa katotohanan, ito ay isang malaking paglabag sa kautusan ng Allah. Sa pamamagitan ng ganitong gawain ay isang malaking paglabag sa kautusan ng dakilang Allah. Kaya sila yung mga tao, kabilang sa mga taong tinutukoy sa talata na yan na hindi nila dinakila ng tunay ang makapangyarihan ng Allah. Sapagkat sila ay sumasamba ng mga Diyos-Diyusan, gumagawa sila ng mga tagapamagitan sa pagsamba. Ang Allah ay siya lamang ang dapat sambahin. Siya lamang ang dapat pag-ukulan ng mga panalangin na hindi na kailangan na gumawa pa o di kay magkaroon pa ng tagapamagitan ng pagsamba para sa Kanya. Kaya sinuman ang sumamba ng iba bukod sa Allah, hindi niya dinakila ang Allah. Sinuman ang hindi marunong magpasalamat sa mga biyaya ng Allah, hindi niya dinakila ang Allah. Sinuman ang hindi niya tanggapin o kaya hindi niya matatanggap ang mga pagsubok ng Allah, katulad ng mga sakuna, mga kalamidad, mga karamdaman, mga sakit sa katawan, kapag ito ay hindi niya matatanggap na ito ay kagagawa ng Allah at hindi siya makapagtiis, talagang hindi niya dinakila ang makapangyarihan Allah. Bagkus siya ay mapabilang pa sa mga taong katulad ng sinabi ng Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri." Hindi nila dinakila ng tunay ang makapangyarihang Allah. Noong kapanahunan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mayroong isang lalaki na dumating sa kanya. Ito ay isang Hudyo. Isang pantas, maalam sa aklat na Taurat na ito yung ibinaba kay Prophet Moises alaihi salam. Sinabi ng Hudyo na ito kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hu Muhammad, natagpuan namin sa aklat na Taurat na sa huling panahon, itong mga kalangitan, mga kalupaan, mga puno, mga ilog, at iba pang mga nilikha,
ito ay hahawakan ng Allah sa pamamagitan lamang ng kanyang daliring kamay. So napatawa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa sinabi ng Hudyong ito bilang pagpapatunay at pagpapatutuo sa sinabi ng Hudyo. Ibig sabihin, itong sinabi ng Hudyo na may kinalaman sa kapangyarihan at kadakilaan ng Allah, ito ay totoo, pinatotohanan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos ay binasa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang isang talata. Sinabi ng Allah, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih, wal ardu jami'a qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun biyamini." Ila akhiril ayah. Ibig sabihin, hindi nila dinakila ng tunay ang makapangyarihang Allah, sapagkat sila ay sumasamba ng iba bukod sa Allah. Sinasandalan nila na itong kanilang sinasamba bilang tagapamagitan sa pagsamba ay hindi talaga makapagbibigay sa kanila ng kabutihan at kabuluhan dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buhay. At sa karugtong ng talata na yan, sinabi pa ng Allah, ang buong kalupaan sa kabilang buhay ay nasa ilalim lamang ng pagtatangan ng kamay ng Allah. At itong mga kalangitan, sabi ng Allah, ay ititiklop o di kaya ay irurulyo ng Allah sa kanyang kanang kamay. So iyan ang Allah subhanahu wa ta'ala. Makapangyarihan, siya ang dakila sa lahat ng kanyang mga nilikha. Itong sinabi sa talatang ito ng Allah ay meron siyang kamay, ay meron siyang darili. Ito ay bilang pagpapatunay na ang Allah ay ang katangian niya ay meron siyang kamay. Subalit ito ay hindi maaaring ihambing sa kamay ng kanyang mga nilikha. Ang Allah ay laysa kamithlihi shay. Wala siyang kapantay, wala siyang katulad. Siya lamang ang dakilang tagapaglikha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.